magulang, mahilig din bang mag-selfie ang inyong mga anak? Ang isang ina kasi mula sa San Jose Occidental, Mindoro, nagulat na lang nung nakilala niya ang kasama sa selfie video ng kanyang 4 na taong gulang na anak. Ang anak kong si Sander, mahilig talagang mag-cellphone. Kapag may ginagawa ako, pinapahawakan ko lang siya ng cellphone. Ang paborito niyang gawin, mag-selfie. May isang video selfie siya na nakita ko. Talagang kinalabutan ako. May 12, 2018, pinigay ko ang cellphone ko sa kanya dahil may ginagawa ako. O anak, maglaro ka muna ng cellphone dyan ha at magsasain mo na si mama. Nakaupo po siya doon, panay lang ang video niya. Kinagabihan, tulog na siya. Binuklat ko ngayon ang cellphone ko. Sabi ko, ano kayang pinagpipicture-picture nitong bata na to? Nagulat ako. Ano ito? Ginising ko yung isang anak ko. Tiji, bangon. Sino kumuha nito? Alam po ba? Itong video, oh! Pati yung anak ko natakot. Kasi merong nakunan sa video. Basta tingnan mo. Nanindig ang balahibo ko. Pagkakita ko sa video, talagang ang nanay ko talaga to. Nanay ko yung nakita ko. Si Nanay Olympia talaga ito. Pero nung nakunan yun, 1 taon nang patay si nanay. Natakot ako kasi baka totohanin niya yung sinabi niya nung nagkasakit siya. Lagi niya sinasabi na mahal na mahal niya yung mga anak niya, asawa niya. Nabanggit niya talaga, kukunin ko kayo kapag ako'y nawala. Lahat kami pinag-aral nila. Lahat po ng hirap noon, dinanas niya rin. Makatapos lang po kami. Hindi po yun naalis nang hindi po ako kasama. Kung saan siya pumunta, doon po ako. Malusog naman yung nanay ko. Pero pagtungtong niya 60 years old, bigla-bigla ang kanyang pagkakasakit. Hindi po nawawala ng mga lagnat, mga kamay niya, mga naninigas. Mahirap nang lumakad, hindi na makakain ng marami, pumayat na. Pinagamot naman namin siya. Hindi na ako magtatagal. Yung mga pusang pagsapit ng alas 6, pumupunta na sa amin na kung makaiyak ang lakas na parang bata. Bakit ang daming pusa dito? Ngiyaw lang ng ngiyaw yung pag alas 12 na ng gabi. Hanggang sa nakita nung aming kapitbahay, pinagandaan niya. Napatay niya po yung pusa na yun. Doon na lumala yung karamdaman ng aking asawa.
Nagtataka ako noon bakit walang siguradong diagnosis ang sakit ng nanay ko. May hinala ko may kagagawa ng mga pusang pag-alagala sa amin tuwing gabi. Kulam. Yung pusa ang ginagamit niyang kasangkapan para makapagpasakit. Bakit hindi natin itry sa albularyo? Nagpakuha lang yung albularyo ng posporo sa tatay ko. Yung ulo ng palito. Pagkalagay pa lang dito, sigaw na siya ng sigaw. Hindi ko na gagawin! Tanggalin mo na yan! Hindi ko na uulitin! Ang sabi sa kanya ng albularyo, bakit mo ginawa ito sa kanya? Naiinggit ako sa kanya kasi lahat ng mga sinusuot niya ang gaganda. Wala po kaming idea kung sino pong may gawa sa nanay ko, pero nung isinigaw niya, ayun, sinabi niya po kung sino siya. Dumating po yung time na nagharap sila, no, may gawa daw sa kanya. Siyempre, hindi na niya naman po inamin. Makailang buwan, mas lalo po siyang pinahirapan. Nanay ko yung mga panahon na yon, sobrang payat na, hindi makakain. Namatay po ang nanay ko noong March 9, 2017. Pero ang pagmamahal niya para sa kanyang pamilya, patuloy niyang ipinadarama hanggang sa nakunan pa nga ito ng video. Babae sa video na yon, lubog na ang mata, talagang bangkay na ang itsura. Kinilabutan talaga ako kasi kahawig talaga siya na Nanay Olympia. Sumisilip-silip pa sa video. Hindi talaga maipagkailang siya po talaga yun. Kaso patay na yung itsura. Sabi ko, Sander, sino to be? Nanay yan, Momo. O nasaan siya ngayon? Si Lola Momo po, nasa langit na! Yung nakita po namin sa video, lahat ng mga kamag-anak ko naniwala talagang si nanay yun. Sino yan? One time, lumuwas yung tatay ko. Dumating yung tatay ko ng mga 10 oras ng gabi. Tinuto niya yung kanyang sinabi. Hindi na niya tayo iiwan. Pagkatapos mamatay ni nanay, lagi po siyang lumalabas sa panaginip ko. Parang meron siyang gustong sabihin sa akin na ayusin ko na ang buhay ko. Problemado ako sa buhay ko, lalo na yung nawala siya. Napariwara talaga ako. Pero si Lola Olympia, hindi lang daw siya basta-basta nagpaparamdam. Ang kanyang mga mahal sa buhay, sinusundo rin niya. Napapanaginipan ko na lagi ang nanay ko. Isang gabi po na naginip ako, may ililibing daw. Hala, sabi ko na ganun, libing pala ni nanay ngayon. Paghabol ko po, nung malapit na, may humarang na tricycle. Kung totoong nagbabalik si Lola Olympia, sino kaya sa kanyang mga mahal sa buhay ang kanyang susunduin?
Ate Flor ko, tuwing may problema yan, talagang nagpapakita yung nanay ko sa kanya. Lagi daw siyang nababangungot. Wala naman po siyang sakit eh. Basta na lang po hindi siya nakahinga nung time na yun. Kinabukasan lang po, talagang nawala na siya. Huwag lang yung may gulungan siya. Kayo eh. Talagang yung mataas itong isa. Okay. Paniniwala ng Sundo ay isang manifestasyon ng isang malaking cultural trait ng Filipino, which is the belief na there is such thing as life after death. Kaya even in moments like susunduin ka na, it will still be your family. Nagulat ako doon sa nakita ko. Tanong ng maraming tao is, gusto nilang pa-explain, edited ba to? Sagot dyan, hindi siya edited. Kung ano yung nakunan doon sa camera is yun. Yung ilaw na nakadistribute doon sa video natin is consistent naman. Wala akong nakita na area na hindi tama, yata tama. Kasi makikita man natin, yung bato ng mukha sa bata, parehas doon yung bato ng ilaw doon sa nakita niya sa tabi niya. Kami ang The V2 Project. Wala namang nagkaroon ng paggalaw sa equipments natin. Kitang-kita sa video na hindi naman nagkaroon ng fluctuation sa ilaw. Hindi nila kailangan ikabahala yung mga dreams nila. Hindi ito pagbumulto ng nanay nila. Ito maalaala nila nung nanay nila, giving them comfort. May tinatawag na crisis apparition. Yung biglaan sila namatay, hindi nakapagpaalam. So nagpupunta sila sa mga kamag-anak o mahal nila sa buhay para sabihin yung kanilang panghuling mensahe. Sa panaginip ko talagang si Olympia talagang nagpapalaala rin yon na kaya nagpapakita. Madalang din akong magpunta ron sa kanyang puntod. Ang asin naman po ay simbolo na wala tayong matawag na ibang masamang espiritu. Kaya isisilb po natin siya. Kailangan po natin muna magdasal. Sino si Flor, ate? Pinaparamdam niya sa akin yung sakit niya sa tiyan. Umiiyak siya. Dinala niya ako sa hospital. Galit na galit siya sa isang lalaki. Galit si Flor dahil niloko siya. Na-depress siya. Nakikita ko na si Nanay Oli. Tumasakit dibdib ko. Naninigas yung right side ko. Nalulungkot siya. Dinalaw niya yung apo niya. Nakalimutan niya na daw siya. Sino yung anak niya lalaki niya? Huwag daw mapariwara. Babantayan daw niya yung apo niya. Nagpisyo ka ba? Pinakita niya sa akin. Ikaw daw dapat ang mag-lead. Hindi totoo kukunin niya kayo. Kailangan sa buhay, kahit na wala na yung minamahal natin, kailangan natin silang ipagdasal. Walang kulam na naganap, tampo meron. Video na panood ko, patay na si nanay na nagpakita doon. Pag nagpapakita yan sila, half face lang yan sila, patay na yung mata niya. Dito kami, patawarin mo na lang kami kung mayroon kaming pagkukulang. Hayaan mo. Lagi ka naming dalawin. Masaya ka na dyan. Patawarin mo ako na ano man ang nagawa kong kasalanan sa'yo. Mahal na mahal ka namin.